Praise the Lord. Hallelujah. I'm excited this morning. Yes. So excited siya karong buntaga. How are you all doing? Kumusta mong tanan? Hi, Pio. Hi, tatay. Hey, I like your shirt. I don't understand it. It says, never kill. Never kill your client. Yeah, never kill your client. I'd like to know the back. That's good, sound spiritual advice. Yeah, listen to that, Jan. Never kill your client. Okay. Ayaw patya imong kliyente. Ayaw patya imong Yeah. customer. I'd like to know the background on that shirt. Yeah. Praise the Lord. Let's go. I'm very excited about what God is doing. Amen. So excited kayo sa kung unsa Okay. ginabuhat sa Ginoo. Expect God to move in your life. Mag-expect ta igsoon magdahom ta nga ang Ginoo mamuhat or mulihok sa tuang kinabuhi. Expect Him to pour out His best on you. Amen. No, i-expect igsoon nga iyang ibubo ang pinakamaayo sa Ginoo sa imuha. Understand, He wants to pour out on you. He wants to give you His best. Amen. He's not withholding any good thing from you. Hallelujah. Sabta Nothing. nga gusto ni Holy Spirit nga ibubo ang iyang tibuok nga pinakamaayo para sa imuha. Walay ginapugngan si Holy Spirit gikan kanato. It's only the devil comes to you and speaks into your mind and tells you how unworthy you are. Pero He's a liar. ang yawa baka ko na siya kay musulti siya sa atua nga di man kaangayan, no kulang pa man ka. Wa man kay naibaw-an, baka ko na siya, ayaw mo paminaw niya. If you're practicing sin, stop it. No, apan kung nagabuhat ta og sala, Repent. kung nagatuyo gyud ta nga magpakasala, undangan gyud. And No, then kinahanglan nga you'll mangayog be right pasaylo. with God again. Aron nga mahimo tang insakto balik atubangan sa Ginoo. Amen? Amen. Okay, so I'm really excited. I'm telling you, we're pressing in for more of God. Amen. We're pressing in for revival. We're Yes. pressing in for miracles and healings. So excited kaayo We're ta. pressing in for the manifest glory of the Lord. Amen. Excited siya karong buntaga tungod kay nagaduso gihapon ta igsoon para sa revival pagkapukaw, nagaduso ta nga makasinati ta sa presensya sa Ginoo nga mapasundayag diri kanato nga adunay mga kaayuhan, mga milagro ug mga timailhan nga mahitabo diri sa atong taliwala. Amen. Amen. So the Lord is continuing to encourage us to continue to learn how to die to ourselves. Hallelujah. Busa ang Ginoo igsoon nagapadayon sa pagdasig kanato nga magkat-on pa unsaon nga mamatay ta sa atong kaugalingon nga mga pagbulutan. He's encouraging us to step up, to go up higher with Him this Kinadasig year. ta sa Ginoo igsoon nga muli kang ta og mas taas pa padulong diha sa iya karong tuiga. And in the kingdom of God, the way to go higher is always to go lower. Amen. Ug sa gingharian sa Ginoo igsoon, ang pamaagi para nga mas musaka ta mao ang pagpaubos. To go high in the Spirit is to go humble Amen. before Him. Maaron nga mas musaka ta padulong sa Ginoo igsoon. Ang kinahanglan ang formula or ang pamaagi mao ang pagpaubos sa ato ang kaugalingon. But the Lord is wanting us to understand the purpose of this humility. O gusto sa Ginoo nga masabtan nato unsa ang tumong niini nga pagpaubos. And the way He's leading us into humility, it's through fasting and prayer. Ug ang pamaagi sa Ginoo nga ihatag ginatudluan nga mahimong mapainubsanon mao ang pag-ampo ug pagpuasa. We're learning together how to fast together, No, how nagakaton to ta. pray together. Dungan tang gakaton igsuon nga mag-ampo, unsaon pag-ampo, unsaon pagpuasa. Because how many know if you don't eat bulad, you won't die? No, You're pila not man gonna ninyo ang die. nakabalo nga kung dili ka makakaon og bulad, di ra Don't man gyud ta worry. mamatay. Pio, you're not going to die if you don't eat bulad. Di ra ka mamatay tay kung dili ta mo kaon og bulad. If you don't eat magluto, you won't die. Oh. Honest, I'm telling you the truth. O tinuod, kung dili bisan pag dili ta mo kaon og luto, di ta mamatay sa kabuhi igsuon. Ay mugtuan ang mga tinuhang buktot. So the humility is learning how to go lower, is learning how to come up into more fasting, more praying this year. Amen. No, ang pagkaton sa pagka mapainubsanon igsuon mao ang pagpaubos sa kaugalingon, pinaagi sa pagkaton sa pagpuasa
ug pag-ampo karon tuiga. And we're not doing it just for a religious exercise. Ug wala lang nato ni ginabuhat para nga usa ka relihiyoso nga buluhaton. We're doing it with purpose. Tungod kay ginabuhat nato ni nga pagpuasa ug pag-ampo nga may tumong. That's what I want to share with you today. Mao ni ang akong gusto nga ipaambit kaninyo karon. Help us understand why we're learning to die to ourselves. Para masabtan nato nganong kinahanglan nato nga mamatay ta sa tong kaugalingong pagbulutan. What is the purpose beyond ourselves? Noon sa di ay ang tumong lapas pa or latas pa sa tong kaugalingon. See, the Bible says if we pray in the Spirit, it edifies, it builds up our body, it builds up our spirit, No? it builds up ourself. No sa spirit sa Biblia igsoon nagtudlo diha nga kung mag-ampo ta sa langit ng pinulungan or kung mag-ampo ta sa Espiritu Santo gamit tong atong langit nun nga pinulungan, ginatukod nato ang atong kaugalingon nga espiritu. And although it's extremely important that we have, each one of us, we learn to develop our own intimate relationship with the Lord. It's extremely important. Ug tinuod man pud igsoon nga importante, labihan ka importante kaayo igsoon nga matag usa kanato mag-ugmad ta, magtukod ta og kaugalingon natong pagpakigrelasyon sa balaang There's espiritu. many benefits personally. No, daghan kaayo nga benepisyo sa atong personal nga kinabuhi. But what the Lord wants to do goes way beyond ourselves. Apan, kung unsa ang gusto nga buhaton sa Ginoo igsoon, dili lang kutob nga para lang sa atua, para lang sa imong kaugalingon nga benepisyo. Lapas pa ana, mas dako pa kaysa sa imong kaugalingon. So, can you imagine what it would be like here if every one of us was fully surrendered to the Lord? Ma-imagine nimo igsoon kung matag tigom nato, unya kada tigom nato, kitang tanan tibuok gyud nga tinugyanan nga gitugyan ang ato ang kinatibukan sa Ginoo, wala na tay gibilin para sa atong kagalingon. Ma-imagine nimo unsa itsura sa atong panimbahon? Could you imagine what would happen here if the majority of us were actually mature Christians? Di ba bot pasabot ba nga unsa gay itsura sa atong panimbahon kung kadaghanan nato puros na mga hamtong. We were in tune with the Holy Spirit. Buot pasabot ba nga kung halos kita tanan kanabang naka-align na or kanabitong nakabalo na ang hanay ta diha kang Holy Spirit. That's where the Lord's trying to take us right Diha ta now. niya gusto dalon. And He's showing us how to do it. O ginatudluan ta niya unsaon nga pagbuhat niini. We need to learn how to host the Holy Spirit, how Amen. to host Him. No kinahanglan nga makaton ta, no nagakaton ta igsoon unsaon nato pag-abi-abi. Unsaon nato nga ma-welcome nato siya nga atoa siyang madapit dayon ato pud siyang mapapuyo kauban nato kining si Holy Spirit. Corporately. Nga isip nga usa ka Together as pamilya a body of Christ. nga nagkahiusa ta nga kauban ta. Dili tinagsa. Because if half of us are engaging with the Holy Spirit and the other half of us are Bitaw. No tungod kay kung ang katunga nato maoy nag-engage, no nga kanabitaw ni konektar gyud, nilambigit gyud sa pagampo, pagdayig, ni konektar gyud kang Holy Spirit, pero napoy katunga nga naara sa lingkuranan or gaana sa cellphone, nga ana lang. Are you understanding? Diba? Or Because siguro gatanga lang. That's our challenge, right? No, pero di ba hagit sa atoa. Like JM saying, come on, keep praying in the Spirit. Well, we're good for 5 minutes. Bitaw. That's about all I got. Di ba hagit sa atoa nga mahimong consistent ba nga makanunayon. Di ba magampo ta ala dasi kay ta 5 minutes pagkahuman. But we need to learn how to grow in No, spiritual stamina. No, kinahanglan nga makaton ta ba? Spiritual strength. No nga natay spiritual nga pagkamalahutayon. Nga kaya gyud nato musalir gyud ta hangtod sa tumoy. And listen, Ixon, if we will press into God together, No kung He's helping us. He's not abandoning us. He's helping us. hallelujah. No, kung kitang tanan bitaw igsoon, no, ginatabangan man ta ni Holy Spirit igsoon. Wala ta niya gibiyaan, wala po ta niya giabandona. Ginakuyugan ta niya. So the more of us that are engaging with God together and telling and speaking out loud and letting the Holy Spirit, letting the Lord know, I want you, I need you. It attracts His glory, it attracts His presence. Amen. He needs to know He's wanted and needed by everyone here. Amen. Na imagine ra gud igsoon kung mas daghan
ang makat-on unsaon pag-engage kang Holy Spirit. Mangutana mo unsaon di pag-engage kang Holy Spirit. Katong gingon ni Daddy, bukal ka ba nga imo jud bitong ablihan imong baba nga musturya gyud ka nga Holy Spirit, ganahan ko nimo, mas ma-attract siya. Dili di itong di na siya maka-attract. No? Oh, murag kalibangon. Dapat di ay So- imong ipahibalo ba, di ba? If you want to attract somebody's attention, how do you do it? Di ba? Kung gusto ka nga magpapansin sa usa ka tawo, unsaon nimo? Here, you wait here. Oh, ana. Wait here, I Okay. love you. Na ana di ay. Di ba? Kung imo siyang kung gusto ka nga pansinon ka, kung gusto ka niya nga gusto nimo nga moabot siya, moanhi siya sa imong balay, di ba? Unsaon man nimo? Imo ra ba siyang inon nga hulat lang diha ha? Bye-bye. Lakaw sa ko. If you want to get somebody's attention, how do you do it? Kung di ba? Imo siyang atubangon. Imo mo engage gyud ka. Tutukanay, Face to face. shoulder to shoulder. Pero dili back to Right? back. Right? Diba? It's really be hard for her to ignore me right Face now. to face. Okay. Di ba? Imo gyud siyang tutukan What we gyud mag do face to is face. what we do with the Lord. Mm. Behold Him. Look at Him. No, nawong sa nawong gyud. Nga imo gyud siyang lantawon gyud ba? Tutukan gyud nimo, imo gyud siyang atubangon. Now trust me. Trust me. I am terrible at this. I'm terrible at it. No, para kang daddy igsoon kay lisdan sa ani, lisod kaayo ni para sa iya. I get distracted so easy. Tungod kay sayon kaayo siya nga ma-distract. No, I'm being honest with you. Kung dali I'm kayo not siya trying to be humble. I'm being Dali honest siya mawala with ba sa iyang focus. you. My mind is all over Kaya ang iyang panghuna-huna bisag asa padulong all the time. sa All tanang the panahon. time. So I know your challenge. I understand I have the same So challenge. kabalo siya. Unsa ni nga hagit sa atoa? So I'm depending on the Lord. I'm depending on Him, not me, not myself. Mao nga ang iyang pagsalig wala sa iyang kaugalingon apan naa sa Ginoo. So we're all going to get distracted, right? So kitang tanan ma-distract man gyud ta. Okay, so what do? Pero unsa You imong just, you buhaton? just re-engage. Nung You ma-distract just man begin ka, to re-engage. kung ma-distract Just ka, come bisag back. ma-distract ka, mubalik ka. Kung asa ka nagtutok, mubalik kag tutok kang Jesus. Bahalag na distract ka, ayaw pagpabilin sa pagpa-distract. Come back. No, balik lang. All the time I'm talking to the Lord. I'm talking to the Lord, and then I'm like, I got to get. I got something I need to do. Then I have to say, I did it to you again, Lord. I did it. I ignored you again. No, tungod kay iyang panghuna-huna, sige nga nagdagan. Matag panahon nga makigistorya siya sa Ginoo kay no makigistorya siya, Lord, ingani ay nasa di koy buhaton. No, tapos mabalik na pud siya, ay Lord, nabiyaan man day ta ka, nabuhat na pud nako, nabiyaan na pud ta ka, Lord. Okay, sorry, Balik Lord. ra gyud gyapon. Sorry, I'm back. No? Timingon siya sa Ginoo, Lord, pasaylo And ako, you nana have ko to do balik. it. You have to do it again and again, right? Mabalik na pud ka. Balik na pud. Just keep doing it. No, ipadayon lang gyud imong buhat. And Padayon lagbalik. It will get better. We'll learn. Hangtod sa mas magkatunta. Okay, you understand? Nasabtan na to? We can do it. 'Cause Mabuhat we can do nato all ni. things through Christ who strengthens. We can do Amen. it. Hallelujah. Mabuhat nato ni tungod kay mabuhat nato ang tanan pinaagi kang Kristo Jesus nga nagahom ka nato. So when I preach at you and I give you instructions, I have to follow the same instructions. I have the same problem. So kining ginawali ni Daddy sa atoa igsoon, kay mauusab kini ang iyang ginawali sa iyang kagalingon. You're not the only one. Wala ka na ginusara sa imong You're problema. not the only. Isn't that comforting to know you're not the only Diba, one? buot pa sa butig soon, kining iyang ginawali, gina-apply po niya, kinahanglan po niya i-apply siyang kagalingon. But we must give Holy Spirit His proper place. Amen. Apan kinahanglan nga tagaan nato si Holy Spirit sa iyang insakto nga lugar. We must give Jesus His proper place. Kinahanglan nato ihatag kang Jesus ang iyang insakto nga dapit. And it's not on Sunday morning. No, ang insaktong dapit ni Jesus igsoon, Only. dili lang para sa Domingo. Sa buntag. Aren't you glad we switched to Sunday? Nalipay mo nga nanata sa Sunday. Yeah, because we're no longer Seventh-day Adventists Oh, dili na ta anymore. mga Sabadista. Oh. Ako medyo ni siyang gi-broadcast ako ang Not that there's Di na anything. may Not Sabadista. there's anything wrong with Seventh-day Adventists.
Bitaw, wala may sayop ha. 'Cause I used to be a Seventh-day Adventist. Kay Sabadista man pud nahimong Sabadista si Daddy sa una. Good people Amen, no? Mga maayong mga tao. who could not enjoy pork. Pero di lang yun sila malipay sa baboy. And I feel bad for them. No? Luoy kayo. Dili ka malingaw og baboy. So it's not engaging with God just on Sunday. We have to learn how to engage with God at home. If we Amen. can't learn at home, then you'll come here and not be able to engage. Amen. Tinuod. No, kinahanglan di igsuon nga ang atong pag-engage kang Holy Spirit dili lang pang Domingo sa buntag, dapat sa balay pa lang nakato na ta kay kung sa balay dili ta hingampo, dili ta tig-engage kang Holy Spirit pag-abot diri nga na pud ta. So in a little while, we're going to practice hosting the Holy Spirit. Amen. No, taod-taod mag-practice ta unsaon pag abi-abi kang Holy Spirit. We're gonna worship God for a little while and invite Him. Mag-worship And focus ta. on Him. Mag-worship ta sa Ginoo then diha ra gyud ta tutok sa iya. Because this is what I've understood. Tungod kay mao kini ang iyaang nasabtan. We all want to see miracles, right? Kitang tanan gusto ta makakita og milagro, tinuod? We want to see God move. Gusto nato nga makita nga mamuhat ang Ginoo. And we're practicing. O gato pud ning gina-practice. And I've been talking to the Lord like, well, how come we're not seeing the miracles that we're pressing in for yet? So nakigsulti siya sa Ginoo. Ingon siya, Lord, ngano man nga wala pa may nakakita og mga milagro nga nagaduso man mi, nagapadayon man mi sa pangita og pagpangayo ani. And I feel like the Lord said, you're not waiting on me long enough. Ay. So nabati ni Daddy nga ang Ginoo nagsulti sa iya nga dili pamanggod mo kanang dili igo ang inyo ang paghulat kanako. Mubo ra kayo ang inyong pagtagad kanako, paghulat. I feel like the Lord is pleased that we're trying, we're pressing in. Apa nabati ni Daddy nga ang Ginoo nalipay siya, nahimuot siya nga nagasulay ta nga muhulat sa Ginoo. We're praying for people. No nagaampo ta sa Ginoo. I think the Lord's really pleased Nga ang about Ginoo that. nahimuot ni ana. Nahimuot siya nga ato ang ginagamit ang ato ang unsay na nato pagtuo. But He says, you're kind of going out ahead of me and you're not waiting on me long enough. You're waiting on me, but you're not waiting long enough. You're waiting and then you get impatient and then you step out without me. Oh, no so ang nabati ni Daddy ba nga ang mensahe sa Ginoo nganong wala pa ta naglakaw sa mga milagro tungod kay nagahulat ta sa Ginoo, nagapray ta. No tapos pag di nato mabati ang Ginoo, mag-una ta sa Ginoo. Una nato siya. No nga wala pa ang Ginoo. So mura ba og Lord, tabagi ko, dihugi ko nga magampo ko. Wala pa man nahitabo, mangampo na lang ko eh. So, anybody here, you heard of William Branham? Kinsa ninyo diri nga nakadungog na ni William Branham? The amazing man of God. No, kanang kahibulungan nga alagad sa Ginoo. And in his meetings, before he would preach, but before he would minister to people, he would wait for this angel of the Lord to come in. Amazing. So si William Branham sa iyang mga panagtigom, magwali siya, tapos before siya mangampo, kay sa dili pa niya ampuan ang tawo, no? Or sa dili pa siya magministeryo, kay hulaton niya nga moabot ang anghel sa Ginoo. He would wait. Muhulat He siya. wouldn't minister without that angel of the Lord. No, dili siya magministeryo, dili siya mobuhat og bisag unsa kung wala kini nga anghel sa Ginoo. And he knew that angel was there because he felt that angel up against him. So makabalog yun siya nga naa na ang anghel nga iyang gihulat tungod kay mabati niya nga nagi presensya nga nagtindog sa iyang tapad. Because he knew until that angel of the Lord showed up, he would just be ministering out of his own huna-huna. Tinuod. No tungod kay kabalo si William nga kung magministeryo siya nga dili moabot kato nga anghel nga gipadala sa Ginoo, ang iyang pagministeryo gikan lang sa iyang kagalingon nga tawhanon nga pang huna-huna. And then Kathy and I met another man in his ministry. Si Daddy ug si Mami na po hinagbuan na ilhan nga usa ka lain pang alagad sa Ginoo sa iyang buluhaton. And he also would wait. No nga na po ang iyang ginabuhat nga muhulat. He would wait for this angel to come. No muhulat siya niini nga anghel nga moabot. So in his meeting, he'd be walking around. We already had worship. No, We already had the word, and so- he would be walking around, and he would tell you, "I'm just waiting for the angel to show up So before sa I start to minister sa to iyang you." sa mga panagtigom kini nga alagad sa Ginoo human na nun, nagwali na, nagworship na. Dayon maglakaw-lakaw ra ni kani nga alagad, maglakaw-lakaw lang siya tapos moingon pud siya sa mga tawo nga naghulata nga moabot kini nga anghel. So I'm not telling you that
I'm waiting, or we should wait for this specific angel. But I'm not saying we shouldn't either, because we need the angels of the Lord. Because if we read the first chapter of Hebrews, the angels were given to us as helpers in ministry. Amen. No, wala nagpasabot si Daddy Igsoon nga gina-share ni niya nga mo po ng sugo sa Ginoo nga hulaton nato ni nga anghel. Or dili nato ni hulaton nga anghel. No, apan ang iyang ginapasabot Igsoon nga kinahanglan masabtan nato tungod kay kinahanglan nga maghulat gyud ta sa Ginoo. No, tungod kay ang mga anghel gihatag sa Ginoo isip nga tigtabang nato sa ato ang pagpamuhat. So I think the Lord wants to teach us how to wait on Him until He comes, until Amen. His presence comes. Hallelujah. No, so mao nga nagatuo siya nga ang ginatudlo sa Ginoo sa ato karon Igsoon, mao ang pagkat-on sa paghulat sa Ginoo, no, hangtod nga moabot ang iyang presensya. And I think, like for me, that's hard. Ug nagtuo si Daddy nga para sa iya lisod. Well, I'm telling you, it's hard for me. No, lisod para kan Daddy. So I know it's hard for Diba? you, but it's also hard for me No, to lisod wait. man para sa ato, lisod pud para kan Daddy nga mohulat. But I think the Lord wants us to learn to wait together. Amen. No, apan ang Ginoo ang gusto kanang nasayod si Daddy nga gusto sa Ginoo nga mohulat ta isip nga usa ka pamilya. So unless I'm not understanding something, us being here on Sunday, we're not pressured. We don't have to leave. I don't think anyone's coming this afternoon. Nay mo I gamit think diri we ya. can take time, as much time as we Ah. want. We Bitaw. have much less pressure now. Is that right, Ray? Sakto ba ya? Nga wala na mo gamit diri madomingo sa hapon? Wala ra? Unless Sir Joel says so. Unless Sir Joel says that Right. someone's using in the afternoon. Yeah. So Add this one at 4. The barbecue. at 4. At 4. So we got till 4. O, di ba? Natay hangtod alas 4. So no, seriously, oh, this is the thing. I'm guilty too. We get in this mode. We have church. We do it from this time to this time, and you must be done by that time. bitaw. And that's not leaving room for what God wants to do. Tinuod yun, no? Tungod kay limitado ta sa oras ba, no? Naanad ta ba? Marami tag na-culture yun sa itong panguna-una nga. Alas 8 magsugo, dapat alas 12 yun nakutob. Dapat di na namulapas. Told you guys a year ago. What if the Lord just wants us to pray for 4 So hours? wala na nato natagutan ang Ginoo What if? ba? Wala na nato natagutan mawad-an og kagawasan si Holy Spirit nga mamuhat nga kung nakabak sa oras, no? Oo. Ningon nga study sa miagi nga unsa ga no kung mga si Holy Spirit giyahan ta niya nga 4 ka oras ta magampo Or just preach for 4 hours. or magwali sulod sa 4 ka oras Or worship for 4 or hours. magdayeg nga sulod sa 4 ka oras. Or Wow. 5 hours or 6 O hours. basin 5, unom ka oras nga straight ra nga mag It's like, kaya natong buhaton. are we willing to do it? No, ang pangutana, willing ba ta? Are we willing? Willing ba ta nga mubuhat ana? In my flesh, I'm like, So para sa unod ni Daddy, I don't want to do that. mo rebenta gyud. Telling you. No. No. Na. It's true, right? You know, di ba? We're honest. Natay nga na. Gaya pa naman manoy tigman ni Udto naman ron. But if you study the history of the great moves of God, and you Tinood. study history of revival, they took extraordinary measures Wow. to die to themselves in order to have that revival happen. Wow. So kung ato ang tunan bitaw ang mga pagpamuhat o mga pagpanglihok sa balaang espiritu no sa milabay nga mga pagkapukaw nga nahitabo sa kasaysayan igsoon, ang mga nagtukod or katong mga nagsugod ato nga pagkapukaw, ang ilaang gibuhat nga mga pagsakripisyo labaw sa natural, labaw sa ordinaryo nga mga pagsakripisyo para mahitabo ang ilaang ginaampo nga pagkapukaw. So how many heard of the Azusa Street revival? Kinsa man diri nakadungog na mahitungod ato ang Azusa Street nga revival. Azusa Street. Katong pagkapukaw sa Azusa Street. You haven't even heard of it. Wala pa ta kadungog no. Great move of God. No, grabe nga pagpamuhat sa Ginoo. Dako nga pagpamuhat sa Ginoo. Which began basically in a Barn? oh, it's not even a barn, it's because it's so small, but it's where they would, when people would come to a meeting, they'd put their horses in there. So they put the livestock in there. So ang kini nga revival, wow, amazing. Ang kini nga revival nagsugod sa dili sa simbahan. Sa usa ka lugar diin nga ginabutang nila ang ilang mga kabayo.
And a poor black Yes. man named William Seymour. Ay, oo. No, then, usa ka, itom nga lalaki, nga ang iyang ngalan si William Seymour. So he was in some meetings in I think Kansas City, Missouri, where the Holy Spirit was being poured out, and he wasn't even allowed to come in the room because he was black. Ay. No, so kinig si William Seymour kay niadto siya sa Kansas City, Missouri nga miadto siya sa usa ka panagtigom unya wala siya tuguti nga mosulod tungod kay ito ang iyang kolor. Ito ang iyang panit ba? He had to be outside the room to So- listen to the meeting, So para makapaminaw siya sa wali, dito ra siya sa gawas. but he still got baptized in the Holy Spirit. Pero because bisag he na was siya sa gawas. hungry. Hallelujah. No, nabautismohan gyapon siya sa balang espiritu kay ngano? Gigutom siya. And so he started this mission in Los Angeles, California, So called the Sousa Street Mission. siya mo'y nagsugod ani nga mission sa Los Angeles sa Azusa Street. And he was praying for a revival. Yan, nagaampo siya og pagkapukaw. But don't quote me on the exact time, but he was praying something like 3 hours a day for revival. Wow. So, no, ibutang ta lang, no, dili sigurado si Daddy ha, pero mura king anig yun. Ang iyang gigahin nga oras para magampo sa pagkapukaw lang ha, kay tulo ka oras. And he prayed for many months and nothing happened. Kanya pila ka bulan siyang nagampo, tulo ka oras kada adlaw, No, he pero wasn't, walay nahitabo. he wasn't the only one praying. Apan dili lang siya mo'y usa nga nagampo. But he said to the Lord, he goes, what do I have to do to have this revival? And the Lord said, you need to pray more. You No. need to pray for more hours a day. And I think he told him, now pray for 5 or 6 hours a day. Wow, amazing. So nangutana, True. no? Nangutana siya kang Holy Spirit. 3 hours na siya ga-pray. Imagine igsoon. Diyos ko, 10 minutes gani, maglisod ko. No? 3 hours siyang ga-pray igsoon kada adlaw. Nangutana siya kang Holy Spirit na siya, Lord, unsaon man namo nga magka-revival mi. So nitubag si Holy Spirit, dungagi pa ang oras sa imong pag-ampo. So nahimong 5 hangtod nahimong 6. That sound Suti crazy? bay. Sound crazy? Diba kung una-una niyo nga, How can we do that? no, una-una ka bang unsaon man ang unong ka oras? If we allow God to have His way, we can do that. Amen. Apan igsoon no, We kung can. tugutan day nato si Holy Spirit nga siya mo'y magbuot ba? Siya mo'y mabuhat gyud ay. Because it's not us, it's Him through us, it's Him in us. Amen. But we have to submit. We have to walk in the Spirit. Hallelujah. We have to allow it to happen. Apan kinahanglan nga tugutan nato kung si Holy Spirit ang mamuhat, kinahanglan nato nga musubmitar sa tong kaugalingon. Kinahanglan nato sa tugutan, kinahanglan nga siya magbuot. And during his Sunday morning meetings, William Seymour, he would sit up front on the altar, and he had a box. He had a wooden box there, and he would often stick his head in the box and pray while the meeting was going on. No, sa iyang matag Domingo igsoon sa ilaang simba, sa ilaang atubangan sa pulpito na siya'y box or dili tingali sa pulpito, na siya'y box ana dayon tibuok nga simba nila ang iyang agtang naara dito ato nga box nagampo. So understand Buntag. what's required of us. Are we willing to pay the price So kinahanglan nga masabtan nato igsoon nga for His presence, for His manifest nga kung glory? gusto gyud nato seryoso ta nga mangayo sa himaya sa Ginoo, willing ba ta? Musugot ba ta kung unsa ang pangayoon sa Ginoo sa atoa? Willing ba ka? Musugot ba ka? Moingon ba kag oo Lord? Are you willing? Willing ka? The challenge is for me too. Dili lang kita mo'y nahagit ani igsoon, si Daddy pod. I've never been good at this. In fact, I think my number one sin in all of my Christian walk is the sin of omission. No? Hagit pod siya para kan Daddy igsoon tungod kay para sa iya nagatuo siya nga ang pinakauna ang pinadak-an nga sala nga iya ang mabuhat isip samtang Kristohanon pa bitaw siya karon nga Kristohanon na siya mao ang sala sa dili pagbuhat sa angayng buhaton. Kabalo ka nga mo Book of imo dapat James. buhaton. Hinumdum ka sa libro sa Santiago Chapter 4 or chapter 5? chapter 4. Chapter 4. No kung For him to know to do good but not to do good, to him it is sin. That's the sin of omission. unsa nang klase nga sala sin of omission?
si alang kaniya nga nasayod nga kini mo'y angay nga buhaton apan wala na niya gibuhat kana sala na niya. Kana nakasala siya. So my biggest failure as a Christian is not praying as often as I should. Not praying to me, knowing that's good. That's a sin of omission. So, para sa iya ang kinadak-an niya nga kapakyasan isip mo sa kakristohanon sa pagkakaroon igsoon mao ang kanang kabalo siya nga maayo ang magampo nga dapat magsige tagampo dapat kabalo siya nga dapat magampo ko dapat mainampuon ko ron pero wala niya I ginabuhat. would say altogether that's probably one of our biggest sins. No siguro kung kitang tanan makaingon pud ta nga mo pud ang atong kinadak-an nga sala.